Magandang araw sa lahat. Ngayong vlog, ilalantad natin ang isang nakakagulat na katotohanan mula mismo sa isang kilalang Muslim preacher. Ayon sa kanya, kapag nasakop ng Islam ang mundo, ang mga Kristiyano, Hudyo, Hindu at Buddhist na tatangging mag-convert ay papatayin o aalipinin. Ipinagmamalaki pa niyang gusto niyang magkaroon ng mga Kristiyanong alipin. At hindi lang ito basta teorya, ginawa na ito ng ISIS sa mga Yazidi at Kristiyano sa Iraq at Syria kung saan inalipin ang kababaihan at mga bata sa pangalan ni Allah. Panoorin natin ito. الكافر وأنا أرجو أن الإنسان لا يخجل من دينه ويقول لا هذا قبل والإسلام لا يدعو إلى هذا. لا، كن قويا في دينك، أظهر دينك. نعم هذا ديني، نعم. الذي لا يرضى أن يعبد الله تبارك وتعالى فإنه يستعبد أو يدفع الجزية أو يدخل في الإسلام أو يقاتل. هذه الأحوال الأربعة أبدا، لا يوجد حال خامس. لذا أول ما يدعى الإنسان يدعى الإسلام، يقول اعبد الله تبارك وتعالى. الله خلقك لتعبده، فإذا قال لا أريد أن أعبد الله تبارك، نقول تعيش في أرض الله ولا تعبده، ادفع الجزية. يقول ولن أدفع الجزية. فإذا رفض أن يعبد الله ورفض أن يدفع الجزية نقول له إذن ما لنا معك إلا القتال، فنقاتله لأجل هذا، فإن قتلناه فهو في النار وإن أسرناه فهو من السبي، يصير عبدا رغما عنه لما رفض أن يكون عبدا مكرما باختياره، فسيكون عبدا حقيرا بدون اختياره. هكذا هو الأمر بالنسبة للذين لا يعبدون الله تبارك وتعالى. وهؤلاء يعني لا تشفقوا عليهم، هؤلاء كفار، هؤلاء يرفضون أن يعبدوا الله تبارك وتعالى، يرفضون أمر الله جل وعلا، يعادون الله، يسبون الله جل وعلا. فالإنسان لا تأخذه الشفقة على أعداء الله، على ناس هم معتدون، كمن تأخذه الشفقة على مجرم يقتل الناس، يسلب أموالهم، يعتدي على أعراضهم، يؤذيهم. Narinig natin ang pahayag ng isang kilala at mapagmataas na Muslim preacher na hayagang nagsasabing nais niyang gawing sariling alipin ang mga Kristiyano. At ayon sa mga aral at kasaysayang kaugnay ng pananakop sa ngalan ng Islam, ito ang isang nakakabahalang katotohanan na marami ang natatakot pag-usapan tungkol sa Islam. Buksan natin ang Surah 9:29 ng Quran. Sabi rito, "Fight those who do not believe in Allah until they give the jizya willingly while they are humbled." Ayon sa maraming classical Islamic scholars at tafsir, tatlo lamang ang pagpipilian noon ng mga Kristiyano at Hudyo sa ilalim ng Islamic rule. Una, mag-convert sa Islam. Pangalawa, magbayad ng jizya o tribute tax bilang tanda ng pagpapasakop. At pangatlo, digmaan kapag tumanggi. May mga Muslim scholars na nagsasabing hindi ito forced conversion dahil may opsyon na magbayad ng jizya. Ngunit ang tanong, kung ang kapalit ng pagtanggi ay pakikidigma at pagpapasakop, nasaan ang tunay na kalayaan? Sa Surah 9:5 naman mababasa, "Kill the polytheists wherever you find them." Bagamat sinasabi ng ibang commentators na ito ay para lamang sa panahon ng digmaan laban sa mga paganong sumira ng kasunduan, hindi natin maikakaila na ginagamit din ang mga talatang ito sa kasaysayan upang bigyang katwiran ang pananakop sa pilitang pagpapasakop at diskriminasyon laban sa mga hindi Muslim. Ngayon, ikumpara natin ito sa mga turo ni Kristo. Hindi kailanman pinilit ni Jesus ang sinuman na sumunod sa Kanya. Hindi siya nagtayo ng hukbo upang ipalaganap ang Ebanghelyo. Hindi siya nagpataw ng buwis sa mga tumangging maniwala. Sa halip,
Sinabi ni Jesus sa Matthew 5:44, "Love your enemies and pray for those who persecute you." Habang ang ibang relihiyon ay nagtuturo ng pakikidigma laban sa mga tumatanggi, si Kristo ay nagtuturo ng pag-ibig kahit sa kaaway. Habang ang ibang sistema ay naghahati sa tao bilang mananampalataya at infidel, sinasabi ni Apostol Pablo, "There is neither Jew nor Greek, slave nor free, for you are all one in Christ Jesus." Galatians 3:28. Ang tunay na pananampalataya ay hindi ipinipilit sa pamamagitan ng espada, takot o buwis. Ang tunay na pananampalataya ay kusang pagtugon ng puso sa pag-ibig ng Diyos. At iyan ang kagandahan ng Ebanghelyo ni Kristo. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, share at follow para sa mas marami pang usaping apologetics at katotohanan.